Nakahinga ng maluwag si Beth nang maramdaman ang marahang pag-usad ng rorong sinasakyan patungong isla ng Magallanes. Pakiramdam niya ang tuluyang paglayo ng sasakyan sa pantalan ay kahulugan na rin ng pansamantalang paglayo sa problemang humahabol sa kanya. Sa edad na 25, namasukan siya bilang cashier sa isang restaurant. Matagal na siya doon. Nang mamatay ang kanyang among babae, nag-asawa ng bago ang kanyang among lalaki. Nang pumalit ang bagong amo, malaki ang naging pagbabago sa pamamahala ng restaurant. Masyado kasi itong istrikto at masungit sa mga tauhan. Ramdam din ni Beth na hindi siya gusto ng among babae. Lagi itong nakabantay kapag nagkakahera siya. Kahapon lang, pinagbintangan siya nitong nangupit sa kaha. Halos 10,000 daw ang halagang nawala. Wala siyang kinukuha doon. Ang ikinainis pa niya, ipinapahiya siya nito sa harap ng mga katrabaho. May ilan pa ngang customer na kumakain doon ang alam niyang narinig ang paninigaw sa kanya ng babaeng amo. Sa huli, ay tinakot pa siya nitong ididemanda kapag hindi umamin sa nasabing pagnanakaw. Naunahan naman siya ng takot lalo pat alam niyang wala siyang laban sa amo. Naisip niyang umalis na lang sa trabaho at magpakalayo-layo na muna habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Wala siyang ibang kapamilya, namatay na ang parents niya at nag-iisa naman siyang anak. Sa barracks na nasa likod ng restaurant siya nakatira kasama ang ilang mga katrabaho doon. Nang maghating gabi, nang makakita siya ng pagkakataon, agad siyang lumaya sa lugar. Nag-iwan na lang siya ng sulat sa isang katrabaho na maski papaano ay kalapitan naman niya ng kalooban. Naisipan niyang pumunta na lang sa Magallanes. Napunta na siya doon noon dahil may dati siyang kaklase na doon nakatira. Maaga siyang nakarating sa pier, kaya naman nakaabot siya sa unang biyahe at agad nang nakahanap ng pupwestuhan doon. Samantala, sakay din si James ng Roro patungong Magallanes. May community service sila doon at siya ang abogadong magbibigay ng libreng legal assistance sa nangangailangan doon. At the age of 27, he is a lawyer. Lumaki siya sa hirap at nakaranas ding nagipit ang kanyang pamilya noon dahil sa kawalan ng kakayahang makakuha ng legal service. Kaya naman, nang maging abogado na siya, isa sa naging hangarin niya ay ang makatulong sa mga nangangailangan ng legal assistance nang walang bayad. Sa pamamagitan din ng scholarship na sponsor ng isang grupo ng mga abogado, nakapagtapos siya. Dahil napasama din siya sa grupo ng mga abogadong kapareho din ng prinsipyo, madali niyang naisagawa ang pagnanais niyang makatulong. At ngayon sa loob ng 1 linggo, siya ang abogadong ini-assign ng grupo nila para magbigay ng tulong sa Magallanes. Sa ngayon ay maayos na ang kanyang pamilya. Nabigyan niya ang mga magulang ng pampuhunan para sa maliit na negosyo na unti-unti namang napalaki ng mga ito. Ang 2 kapatid niya ay pawang nasa kolehiyo na din. Ang isa ay graduating na at ang isa naman ay nasa 3 taon na. Dahil maluwag pa ang unang biyahe, patawid ng isla, hiwa-hiwalay din ng upuan ang mga pasahero. Karamihan ay tulog dahil maagang nagising para maabutan ang pangmadaling araw na biyahe. Sa bagay, nakailang idlip na din si James. Halos 4 na oras din ang biyahe. Luminga siya sa paligid. Bukod sa kanya, isang babayang nakita niyang gising din. Ang kaibahan nga lang, gising man ito ay parang walang pakialam sa paligid. Malayo ang tingin, parang ang lalim ng iniisip. Maganda ang babae, walang bahid ng makeup ang mukha. Kita ding makinis ang kutis, batay na din sa brasong hindi na itago ng suot na short sleeve knitted blouse. Pati na ang batok at liig nitong inilantad ng naka-ponytail na buhok. Malaya niyang napagmasdan ang maamo nitong mukha nang hindi nito namamalayan. Parang nawala ang antok ni James. Sa lumipas na mga taon, hindi niya napagtutunan pansin ang mga kababaihan. Mas nag-focus kasi siya sa pag-aaral at nang makatapos ay sa pagtatrabaho upang mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya. Pero ngayong established na siya, kahit ang mga magulang niya ay hinihiling na sana ay umuwi siya minsan sa bahay na may ipakilala ng girlfriend sa kanila. Napangiti siya sa isiping iyon, kasabay na nabuo sa isip na kasama ang estrangherang babae habang ipinakilala niya sa mga magulang. Sinaway niya ang sarili.
Oo nga't normal naman ang makaramdam ng physical attraction sa isang babae. Sa buong buhay niya, ngayon pa lang yata niya iyon naranasan. Yung parang love at first sight as what they say. Gustong batukan ni James ang sarili. Sa puyat ata niya ay kung ano-ano tuloy ang pumasok sa isip niya. Naisipan niyang tumayo at lumapit sa counter doon para bumili ng kape. Pero pansamantala siyang natigilan nang makita ang babaeng tumayo din. Mukhang pupunta din sa may counter. Hinayaan niya itong mauna. Mapapadaan ito sa gawin niya bago makarating sa counter. Hindi makatulog si Beth dahil sa isipin. Nagpasya siyang bumili muna ng kape. Ramdam na niya ang paglakas ng alon sa kalagitnaan ng dagat. Naglalakad na siya papunta sa may counter nang bigla namang tila inuugoy ng malakas ang roro. Nagising ang maraming pasahero dahil na rin sa magkahalong puyat, pagod at gutom, nanlalambot na ang tuhod ni Beth. Tinataga naman niya ang pagkakatayo at pansamantalang huminto sa paglakad para hindi mabuwal. Umugoy muli ang roro pa kabilang direksyon. Nagpanik na rin ang mga pasahero. Naghahanap siya ng makakapitan pero sa bawat pag-ugoy ng sasakyan, lalo naman siyang napapalayo sa upuan at posting gusto niyang abutin. Alam ni Beth babagsak na siya hanggang sa naramdaman niya ang malakas na bisig na sumapo sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Sa muling pag-ugoy ng barko, bumagsak naman ang katawan niya sa lalaking sumapo sa kanya. Mabuti at matatag ang pagkakatayo nito kaya't hindi siya tuluyang bumuwal. Sa muling pag-ugoy ng roro, nadinig na niya ang sigawan ng mga tao. Bawat isa sa mga ito ay naghahanap na ng makakapitan. May nagsisigawan at nag-iiyakan sa lakas ng alon. Pakiramdam niya ay tatagilid ang sasakyan. Sumigaw na din ang mga crew ng roro. Don't panic po. Gumagawa na po kami ng paraan para maging okay ang lahat. Please don't panic. Parang tatagilid ang roro. Kasabay nito ang malakas na hampas ng alon na halos pumasok na sa loob nito. Ah! Miss, relax. Mamamatay na tayo! Mamamatay na tayo! Kitang-kita ni James ang takot sa mukha ng magandang dalaga. Inalalayan niya ito para makatayo at isinandal niya sa maliit na posting nasa gitna. Iniharang niya ang katawan bilang pagsuporta dito habang nakahawak din sa poste. Sa muling pag-ugoy ng roro, sa takot ay napayakap na si Beth sa lalaki. Natatakot ako. Please, huwag mo ko iiwan. Miss, relax. Don't panic. Hindi kita iiwan. Salamat. Salamat. Muli na namang umugoy ang sasakyan. Mas malakas kaysa kanina. Mas lalong lumakas ang sigawan at iyakan ng mga tao sa paligid. Kung sakaling mamatay ako dahil sa aksidenteng ito, please, tulungan mo akong malinis ang pangalan ko. Miss, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi pa tayo mamamatay. Muling umugoy ang sasakyan. Mas humigpit ang yakap ni Beth sa lalaki kasabay ng pagsiksik ng mukha sa dibdib nito. Si James naman ay halos nakayakap na din sa babae sa mahigpit na pagkahawak sa poste. Ramdam niyang nanginginig na ang katawan nito dahil sa takot. Miss, please, relax. Don't panic. Don't worry. Ano man ang mangyari, aaalalayan kita. Hindi kita iiwan. I'm Elizabeth de Misa. Pinagbibintangan ako ng amo ko sa Lavelas Cuisine na ako daw ang kumuha ng 10,000 pesos sa kaha. Wala akong kinuhang ganun. Malinis ang konsensya ko. I know. Please calm down, Beth. Litong-lito lang ang isip ko kaya ako lumayas na doon. Ano pa mang ibibintang sa akin, hindi totoo yun. Please, help me clear my name. Baka mamamatay na ako ngayon na maiwang tatak na nakilala sa akin ay isa akong magnanakaw. Naniniwala ko sa iyo, so please calm down. Sa muling paghampas ng alon at mas malakas na ugoy ng sasakyan, napaiyak na si Beth sa takot. Halos manguyapit na siya sa lalaki. Napahigpit na din ang yakap ni James dito sa lalong paghigpit na hawak sa poste, kasabay ng paghagod sa likod ng babae para pakalmahin. Siya man ay natatakot na din. Lihim siyang nagdasal at humingi ng awa sa Diyos sa gitna ng sakunang nararanasan. Makalipas ang nakakatakot na 10 minuto, unti-unti nang nabawasan ang malakas na pag-ugoy ng sasakyan. Mula sa loudspeaker ay pumailan lang ang boses ng crew. Announcement. Pasensya na sa nangyari. Everything is under control. Salamat sa Diyos sa pag-ingat sa ating lahat. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Thanks for bearing with us.
Hindi pa din agad nakakilos ang mga pasahero dahil sa naranasang takot. Doon lamang natauhan si Beth nang maramdamang mahigpit ang pagkakayakap nila sa isa't isa ng lalaking umalalay sa kanya. Noon lang nag-register sa isip niya ang fresh manly scent na nagmula sa katawan ng lalaki sa pagkakasiksik niya sa dibdib nito. Bahagya niya itong itinulak sa pagkasiwa. Noon lang din natauhan si James sa pagkakadikit ng kanilang katawan ay ang paggapang ng parang kuryente sa kanyang buong pagkatao. Agad siyang bumitaw sa babae nang maramdaman ang marahang pagtulak nito sa kanya. Hindi sila makatingin sa isa't isa nang maghiwalay. I'm sorry, Beth. It's okay, wala yun. Ako pa nga ang dapat magpapasalamat sa iyo sa pag-alalay mo sa akin kanina. By the way, I'm James nga pala. Salamat, James. Napalingon si Beth sa lugar na kanina'y kinauupuan. Ang bag ko. Tumilapo na kasi at nagugulong-gulong ang mga gamit ng mga pasahero. Binitbit naman ni James ang sariling bag. Tara, hanapin natin ang gamit mo. Nandyan lang yan. Masyadong abala na yata ako sa iyo. Of course na. Halika na. Ilang pasahero din ang palingalinga sa paghahanap ng kanilang mga gamit. Tinulungan siya ng binata para hanapin ang backpack at traveling bag niya. Dahil nagkapalit-palit na din ang pwesto ang mga pasahero nang makuha ang mga gamit, magkatabi na silang naupo sa kabilang bahagi ng Roro. Taga Magallanes ka ba talaga? Hindi. May dadalawin lang akong kaibigan. Mukhang matatagalan ka dun na. Ang dami mong gamit. Depende sa mangyayari. Ikaw, anong sadya mo sa Magallanes? May activity lang ako na pupuntahan dun. Anyway, gusto mong magkape? Kukuha ko pati sandwiches or cookies kung gusto mo. Sige. Pero sasamahan na kita doon. Nakakahiya naman sa'yo. Ako nang bahala. Dito ka na lang. Pagbalik ni James ay magkatabi silang nag-almusal. Nakapagkwentuhan din sila ng ilang bagay-bagay. Ramdam din naman nila sa isa't isang parang pigil sila sa pagbibigay ng iba pang impormasyon tungkol sa sarili. Kung ano-ano lang ang napag-usapan nila tungkol sa mga tourist spots at delicacy sa isla, mga pelikulang napapanood o librong nabasa. Nagpalabas din ng movie sa widescreen TV doon. Nakatutok man ang paningin nila sa pelikula, hindi nila alam na kapwa sila nakikiramdam sa presence ng isa't isa. Magkaminsay, nagkakahulihan pa sila ng tingin. Nahiya naman si Beth kaya't hindi na siya lumingon ulit sa lalaki. But her instinct is telling her na nakatitig ito sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang ma-conscious. Hindi rin niya maipaliwanag ang nararamdaman sa buong buhay niya noon lang siya nakaramdam na matinding paghanga sa mga lalaki. Nanatili na ang katahimikan sa pagitan nila sa natitirang oras ng biyahe. Nang dumaong na sa port ng Magallanes ang Roro, kapwa sila nagpipigil ng damdamin. Para kay Beth, pangit naman yata na siya pang babae ang hihingi ng contact number ng lalaki. Para naman kay James, baka naman magmukhang napaka-presko naman niya kapag hinihingi ang phone number ng babae. Sabay silang nakababa sa Roro. Saan ka? Malapit lang dito. Hahanapin ko na lang ang bahay ng kaibigan ko. Ikaw? May susundo naman sa akin. Malapit lang din dito ang magiging tuluyan ko. Maraming salamat ulit ha. Walang anuman, Beth. I'm happy to meet you. I hope to see you again. Ngumiti lang si Beth. Sa palagay niya, imposible nang mangyari pa ang sinabi ng lalaki. Maliit na siguro ang possibility na magkita sila ulit. Na magpaalam ang lalaki, agad na siyang tumalikod dito. May panghihinayang man sa kalooban niya, alam niyang hanggang doon lang talaga siguro sila. Mabilis niyang nilakad ang pila ng tricycle doon upang magpahatid sa naalala niyang address ng dating kaklase. Si James naman, parang wala sa sarili at di mapakali. Sakay na siya ng kotseng sumundo sa kanya pero hindi maalis sa isip niya si Beth. Tinanong tuloy siya ng kaibigan niyang nagda-drive nito. James, okay ka lang ba? Pwede bang makiusap? Pwede bang ihatid mo ko sa port ulit? Ha? Bakit? May gusto lang akong balikan. Naguguluhan man si Noel ay pinagbigyan nito si James. Pero laking panghihinayang ni James nang wala na doon si Beth. Naghanap din siya sa paligid pero hindi na niya ito matagpuan. Doon niya pinagsisihang ni hindi man lang niya nakuha ang contact number nito.
Napakalaki niyang tanga para palagpasin ang pagkakataong mas makilala pa ng babaeng alam niyang mag-iwan ng pitak sa kanyang puso. Samantala, gusto nang maglupasay ni Beth nang makitang iba na ang nakatira sa alam niyang bahay ng dating kaklasing si Mira. Ayon sa mag-asawang nakatira doon, mahigit 4 na buwan pa lang nang mabili nila ang bahay. Sa pagkakaalam nila ay sa Manila na nakatira si Mira at ang napangasawa nito. Biglang bumangon ang pag-alala sa kanya. Wala naman siyang maraming pera. Hindi niya alam kung saan siya maninirahan sa isla. Siguro ay hahanap siya ng apartment. Pero tiyak nahahanapan din siya nito ng down payment o deposito. Maghahanap pa lang siya ng trabaho pero hindi niya alam kung saan iiwan ang mga gamit habang nag-a-apply siya. Baka meron po kayong contact number ni Mira o ng asawa niya. Baka pwede pong manghingi, please. Ang babae pa mismo ang tumawag kay Mira saka ipinakiusap sa kanya. Kinuha ni Mira ang number niya para sila naman ang magkausap. Nagpaalam na si Beth sa mag-asawa matapos magpasalamat. Umupo siya sa isang sementadong bench sa parke doon sa kamuling kinausap si Mira. Naibukas niya dito ang problema. Sayang, wala na ako dyan. Pero ganito na lang. Nandyan yung pinsan ko, si Kuya Noel. Saka yung asawa niya. Alam kong matutulungan kanila para magkaroon ka ng pansamantalang matutuluyan. Kahit mamayang gabi, doon ka na matulog sa headquarters ng Lingap sa Kapwa Foundation. Nakuha niya ang contact number ng pinsang si Mira. At least mamayang gabi, may sigurado na siyang tutuluyan. Sabi ni Mira, wala naman daw bayad doon. Pasado 1:00 na. Hindi pa siya nananghalian kaya't nagpasya muna siyang kumain sa isang karinderya. May narinig naman siyang magkausap doon na naka-avail daw ng libreng legal assistance sa isang attorney. Nang marinig niya kung saan iyon, doon din daw sa headquarters ng Lingap sa Kapwa Foundation. Binilisan niya ang pagkain at agad na lumakad patungo sa address na ibinibigay din ni Mira kanina. Isang lalaking nasa edad 20 ang sumalubong sa kanya. Magandang hapon po. Ano pong may paglilingkod namin? Narinig ko kasi na nag-offer daw dito ng free legal assistance. Pwede pa ba? Opo, paki-fill up lang po tong form. Tapos, assist ko po kayo. Sakto po, tapos na po si attorney sa huling kausap niya. Maa-accommodate na po kayo agad. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Beth nang pumasok sa maliit na opisina doon at makita ang tinutukoy na attorney na magbibigay ng libreng serbisyo, si James. Beth? Magkakilala po kayo? Actually, kanina lang. Sige po attorney. Maiiwan ko na po kayo. May ilang bagay lang daw po na gustong itanong ni Miss Beth sa inyo. Thank you, sabi niya sa lalaki bago ito tuluyang makalabas sa silid. I'm so happy to see you again. Hindi na naikubli ni James ang kasiyahan. Attorney ka pala, hindi mo naman nasabi kanina. Napangiti lang si James, parang nahihiya. Nakakahiya naman. Natawa si Beth. Anyway, kailangan mo daw ng legal assistance? Oo, yung sinabi ko kanina nung nasa biyahe tayo. Totoo yun. Na napagbintangan kang nagnakaw ng amo mo? Oo, at dahil umalis ako doon, may possibility na kung ano-anong gawing kwento noon sa akin. Nagulat nga ako kanina. Bigla mo na lang sinabi yun. At take a note, sa gitna ng panic at nervyos Natawa si James. Natawa na din si Beth. Akala ko kasi mamamatay na ako. Baka mamatay akong nasira ang pangalan ko at wala man lang magtatanggol sa akin. Kaya sinabi ko sa'yo. Sakto naman pala, sa abogado pa ako nakapag-open up. Siguro kanina, naisip mo ang weird naman ng babaeng ito. Hindi naman. Pero talaga, in the midst of danger and nervous, nasasabi mo yun. Basta, huwag mo na akong pagtawanan. Buti nga narinig ko yung nag-uusap kanina na may free legal consultation daw dito. Pero teka, bakit dala mo pa din ang mga gamit mo? Nakita mo ba yung kaibigan mo? Hindi. Pero nagkausap na kami sa phone. May problema ba, Beth? Hindi na siya nahiyang magsabi sa lalaki. Biglaan lang kasi ang pagpunta ko dito. Wala akong alam na ibang pupuntahan nang umalis ako sa restaurant. Wala kang tutuluyan? Sabi ng kaibigan ko, hahanapin ko yung pinsan niya, si Kuya Noel. Siya daw mag-assist sa akin. Dito nga daw siya makikita sa compound ng Lingap sa Kapwa. Si Noel? Kilala ko yun. Pinsan pala ni Noel ang kaibigan mo. Pupunta na yun dito maya-maya.
May mga vacant rooms naman dito. Pwede kang magstay. Nakakatuwa naman kayo. Tumutulong kayo ng walang inaasahang kapalit. Don't worry, yung hindi kayang bayaran o gantihan ng mga tao, ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa inyo. Masaya kaming makatulong sa kapwa. Galing din naman kami sa hirap. Alam namin ang pakiramdam na kailangan mo ng tulong pero wala kang malapitan. Lalo namang humanga si Beth sa lalaki. Dumating na din si Noel. Matapos ng pag-uusap, ay ang dalawang lalaki pa ang naghatid sa kanya sa silid na tutuluyan niya nang hindi alam kung gaano katagal. Sa oras ng hapunan, ay muling bumalik si Noel kasama na ang asawa nito na may dalang hapunan. Sabay-sabay na silang kumain sa loob ng office ni James. Kinabukasan, naghanda si Beth para maghanap ng trabaho. Dumungaw muna siya sa office ni James bago umalis. Nawala yata sa rhythm ang heartbeat niya na makita si James. Bagong paligo ito kaya naman fresh na fresh ang dating. Nakasuot ito ng colored polo shirt at pantalong maong. Bihis na bihis Saan ang lakad? Hindi mapigilan ni James na mapatitig sa magandang dalaga. Sa kalooban naman ni Beth, kilig na kilig siya. Maghahanap na ako ng trabaho. Wait, bakit maghahanap ka pa? Bakit hindi ka lang sa akin mag-work? Huh? Yes, sa akin ka na lang mag-work. I badly need a secretary para mag-ayos ng mga files ko. Talaga? Sige, I can help you. Every time na nandito ka sa Magallanes, pwedeng ako ang maging secretary mo. No, I'm not talking about the Magallanes lang. Kung papayag ka, pagbalik ko sa city, isasama din kita. I want you to be my personal secretary. Qualified ba ako doon? You're a graduate of secretarial course. May pwede din namang mag-train sa'yo sa iba-iba pang skills na kailangan mong malaman. Talaga? Permanent job ito? Tumango naman si James. Wow, salamat talaga James. Ang bait-bait mo talaga. Naku, hindi ako mabait. Huwag mong sabihin yan. Isinama na nga siya ni James pabalik sa lungsod. Gaya ng sabi nito, kinuha siya nito bilang secretary. Masaya si Beth dahil may hanap buhay na. Nakakuha na din siya ng maliit na paupahang kwarto. Dagdag pa sa dahilan ng taglay ng kasayahan ay ang pagkakataong sa araw-araw niya makita ang lalaking hinahangaan na sa paglipas ng panahon ay alam niyang mahal na niya. Na kay James na nga yata ang lahat ng katangiang hinahanap niya sa isang lalaki. Gwapo, responsable, mabait, gentleman at mapagmahal sa pamilya. May lakad si James kasama ang isa pang abogado kaya't naiwan si Beth sa opisina. Dumating naman ang isang babaeng hinahanap ang binata. Agad itong lumapit sa kanya. Sino ka? Good morning po. Ako po si Beth, secretary po ni James. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Secretary? Hindi ko alam na kumuha na pala ng secretary si James? At James lang ang tawag mo sa kanya? Hindi man lang Sir James? Yun po kasi ang sabi niya sa amin. Sumingit din ang isa pang kasama nila sa opisina. Para ka naman pong hindi sanay sa amin. Talaga naman pong first name basis lang ang tawag namin dito sa office. Hindi na kumibo si Catherine, pero bakas na bakas sa mukha nito ang pagkainis. Agad itong lumabas. Sino siya? Classmate siya ni James noon. Nako, patay na patay kay James. Assuming pa, ang alam niya, gusto daw siya ni James. May usapan na daw sila, etc. etc. Alam naman namin hindi totoo. Malay mo naman, di ba? Wala pang nagiging girlfriend si James. Alam namin yun. Saka hindi naman ang kagaya ni Catherine ang magugustuhan niya. Siya lang ang nag-iisip na gusto siya ni James. Ito namang si James, masyado namang umiiral ang pagiging gentleman, hindi makaprangka sa babaeng iyon. May idinidiktang proposal letter si James kay Beth. Hindi nila maiwasang magkabiruan din habang nagkatrabaho, kaya naman pareho silang napahalakhak. Yun naman ang eksenang nadatna ni Catherine. Natigilan tuloy si Beth, lalo pa nang nakita niyang sumimangot ang babae. Hi Catherine, may kailangan ka? May ididiscuss lang sana ako. Sige, take a seat. Ano yun? Pwede bang tayong dalawa lang? Tumayo na si Beth, pero hindi nakalampas sa pandinig niya ang sinabi ng lalaki. Business matters lang naman yan. Staff ko din naman si Beth at Ruth. Okay lang na marinig nila kung ano man yun. Bumalik na lang si Beth sa table niya at pinagpatuloy ang trabaho. Ganoon din naman ang ginawa ni Ruth. Si Catherine naman
Halatang gumagawa lang ng dahilan para makausap si James. Wala rin namang kakwenta-kwenta at halatang imbento lang ang mga sinasabi nito para hindi na lang din mapahiya sa kanila. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi sa inuupahang apartment, nakita na niya agad ang isang babaeng alam niyang naghihintay sa kanya, si Catherine. She have no choice kundi ang patuloyin ito doon. Magandang hapon, Catherine. May kailangan ka ba? Ang sa akin lang naman, Beth. Layuan mo si James. Huh? I don't know what you're talking about. Halata naman gusto mo si James. But I am warning you. James is mine. May usapan na kami. Hindi man masasabing mababaw lang yon. May intimacy din. Ikakasal na kami in the future. Huwag ka nang pumasok pa sa eksena. Magkaibigan lang kami ni James. If that's what you want to know. Good to hear that. At least alam mo kung hanggang saan ka lang. Ayaw ko lang ding umaasa at masaktan kapag dating ng araw. Aalis na din ako. I hope nagkakaintindihan tayo. Hindi na lang sumagot si Beth. Alam niyang wala namang kabuluhan kung papatulan pa niya ang babae. Deep inside, she was hurt. Matapos ang insidenteng iyon, alam niyang sinasadya nitong mapadalas ang dalaw sa opisina nila. Nagsusungit ito kapag nakikitang nagbibiruan o nagtatawanan sila ni James. Hayagang ipinapakita ang pagkapikon at pagkainis sa kanya. James, pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang? Tumingin pa ang babae sa kanila ni Ruth. Okay, sige, Beth, Ruth, pwede mo na kayo mag-break kahit 15 minutes lang. Sabay na lumabas ang dalawa. Naku, ano naman kaya ang balak niya kay James? May usapan na daw sila eh. Someday daw, magpapakasal sila. Sinong may sabi? Si Catherine. Pinuntahan pa ako sa apartment para sabihin lang yun. Aba, ang tindi talaga ng pagka-assuming at naniniwala ka na naman. Bakit? Hindi ba totoo yun? Ako na nga ang nagsabi sa iyo na hindi totoo yun. Ayon nga't pinaalis tayo para magkasolo silang dalawa. If I know, nagsiselos ka lang. Ruth, ha? Wag nang i-deny, Beth. Halata naman. Naku, mabait lang talaga si James, pero hindi naman ako magugustuhan yan. Aba, bakit naman hindi? Maganda ka, mabait, responsible, masipag, etc. etc. Bagay nga kayo. Kita ko din namang magkasundo kayo ni James. Magkaibigan lang kami. Sa kaamo natin yun, di ba? Ay, naku, Beth. Nagdaan na ako sa mga ganyan. Di mo na ako maluloko. Gusto mo siya, ano? Ay, bahala ka nga. Gutom lang yan, ano? Halika na, kumain na lang tayo. Mag-isa na lang si James sa office pagbalik nila. Dinalhan din nila ito ng pizza at drinks. Halatang masaya ang lalaki. Bagay na ikinapiko naman ni Beth. Nakausap lang ito ng solo si Catherine ay sumaya na at gumaan ang mood. Ang saya mo wika ni Ruth. Oo naman, masarap pala yung wala ka ng alalahanin. Yung nai-release mo na yung laman ng kalooban mo na dati lagi mong pinipigilan ng sarili mong i-open. I just feel so free. Napaupo na si Beth sa may pwesto niya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi tuloy niya napansin nang magkatinginan ng dalawa bago naghiwalay at ipinagpatuloy ang trabaho. Birthday na isang kasamang abogado na ginaganap sa reception hall ng isang restaurant. Invited si James at isinama niya si Ruth at Beth. Nasa kalagitnaan na ang selebrasyon nang makita ni Beth si Catherine kasama ang isa pang babae, si Ina. Bigla siyang kinabahan. May pang-uyam ang iting inuukol ng dalawa sa kanya. Ruth, pupunta lang ako ng comfort room. Bakit? May problema ba? Parang namutla ka. Gusto mong samahan na lang kita? I'm okay. Nawiwiwi lang talaga ako. Tumalikod na siya at mabilis na nagpunta sa comfort room. Nagkulong siya sa isa sa mga cubicle doon. Si Ina, ang babaeng kasama ni Catherine ay ang anak ng amiga ng dating amo ni Beth. Maaaring nakwentuhan ito ng dating amo tungkol sa bintang na pagnanakaw sa kanya na siya namang naitawid sa anak at sa malamang ngayon ay alam na din ni Catherine. Gusto na niyang makaalis, kukunin lang niya ang bag niya sa pwesto. Kasama nila ni Ruth sa table ang iba pang empleyado sa opisina ng mga bisitang attorney. Ruth, mauna na siguro ako. Aba, bakit? May problema ba?
Nagsabi ka na ba kay James? Sabayan na lang kita kung gusto mo. Oh, Beth, bakit parang nagmamadali ka? Nakita mo lang kami para kang nakakita ng multo. Gusto mo nang umalis agad? Hindi siya nakakibo. Hinawakan siya ni Catherine sa braso para pigilang makalayo. Si Ruth ang agad na napikon. Excuse me? Anong ginagawa mo kay Beth? Nakaagaw ng atensyon ng ibang nandoon si Catherine. Medyo malakas kasi ang boses nito at halatang nakainom na din. So, concerned ka? Akala mo ang bait-bait nitong si Beth. But behind that innocent face is a devil in disguise. Nagmamadali namang lumapit si James. Catherine, ano ba yung ginagawa mo? Lasing ka. Please calm down. Oh, eto na pala ang knight in shining armor. Pwede ba, James? Kung hahanap ka naman ang ipapalit sa akin, yung may pagmamalaki mo naman. Be quiet, Catherine. Lumapit si James kay Beth. Inakbayan ito palayo kay Catherine. Yukong-yuko naman si Beth dahil sa pagkapahiya sa mga naroon. Lumapit naman si Ruth sa tabi niya at hinawakan siya sa kamay as support. Para alam na din ng lahat, si Beth ay nagtatago dahil nagnakaw sa kaha ng pinagtatrabahuang restaurant. Hindi totoo yan. Umugong ang bulungan sa mga naroroon. I'm sure, James, that you'll be surprised. Stop it, Catherine. Alam ko ang bintang na yan sa kanya. At alam kong hindi totoo yan. Halatang nagulat si Catherine. Alam mo yun? Yes, hindi totoo ang paratang na yun. Magsalita ka pa ng kasinungalingan at paninira kay Beth at yak may kasong lalapat sa'yo. Halatang natakot si Catherine. Hindi na nakakibo. Pakisabi na din yan sa dating amo ni Beth. Kapag hindi na napagtunayang nagnakaw nga sa Beth, sila ang mananagot sa batas. Hindi ako papayag na magwagi ang kasinungalingan. Ang kasama ni Catherine ang humila sa dalaga palayo. Bakas na din sa mukha nito ang pagkatakot. Pasensya na kayo. We don't wanna ruin the night. Lumapit ito sa birthday celebrant. Pasensya na, kompanyero. Dito pa sa birthday mo nangyari to. Pasensya na, ha? Wala kang kasalanan, kompanyero. Yung mga yun ang problema. Sige, salamat, kompanyero. Iuwi ko muna si Beth. Isasama ko din si Ruth. Sige, I understand. And thank you for coming. Muling humingi ng paumanin si James sa mga nandoon bago tuluyang umalis. Umakbay naman si Ruth kay Beth at inalalayan ito hanggang makarating sila sa nakaparadang sasakyan. Una nilang inihatid si Ruth. Nang sila na lang dalawa ang nasa sasakyan, saka na ulit nagsalita si James. Beth, akong bahala sa'yo. Tutulungan kita sa kaso kapag gusto mong magreklamo. Salamat kanina, ha? Pasensya ka na. Nadamay ka pa sa iskandalong ito. Nagkakahiya na sa'yo. Puro na din abala ang dala ko sa'yo. Of course na. Saka mula pa noon, alam kong wala kang kasalanan. Salamat sa pagtitiwala. Nang makarating na sa destinasyon, inihatid pa siya ni James sa second floor ng building kung saan naroroon ang kanyang inuupahang apartment unit. Nang mabuksan na ni Beth ang pinto, naramdaman niyang hindi kumilos si James. Nakatingin lang ito sa kanya. Gusto mong magkape? Pasok ka muna. That sounds good. Thank you. Pinaupo niya ang lalaki sa upuang nandoon. Nagpunta naman siya sa kusina para mag-init ng tubig sa electric water heater. Naglabas siya ng 2 mugs at 2 sachet ng kape. Pati na din ang garapon ng cookies. Nang makapagtimpla na siya ng kape, ay inilapag niya iyon doon sa mesita. Okay ka na? Oo naman. Pero kanina, hiyang-hiya talaga ako. Ang kulit naman kasi ni Catherine. Kaya siguro wag ka nang maglalapit sa akin. Mainit yata ang dugo nun sa akin. Bakit? Ayaw mo bang lumalapit ako sa'yo? Bakas ang pagkalito sa mukha at tinig ng lalaki. Hindi naman sa ganun. Kasi sabi nga ni Catherine, panahon na lang ang hinihintay. Magpapakasal na daw kayo. Ayaw lang siguro noon na may ibang lalapit sa'yo. Ha? Saan mo napulot yan? Siya mismo ang nagsabi. Pinuntahan niya ako dito. What? Ginugulo ka ba niya dito? Ano pang sinasabi niya sa'yo? Na may usapan na daw kayo. Na hinahayaan ka lang muna niyang maabot ang pangarap mo. Pero someday, ikakasal kayo dahil napagkasunduan niyo na daw yun noon pa. What? Hindi totoo yan. Ano pang kasinungalingan ang sinasabi sa'yo ni Catherine? Huwag ka nang mahiya. Aminin mo na. Totoo ang sinasabi ni Catherine. Hindi ba yun ang pinag-usapan niyo nang pinaalis mo kami noon ni Ruth dito sa office?
Yun bang akala mo? Why? Mali ba? Maling-mali. Dahil ikaw ang pinag-usapan namin nun. Yes, ako nga. Dahil galit na galit yun sa akin. She's jealous of you. O, edi tama nga. Nagsiselos nga siya dahil ipinagtatapat ko sa kanya na ikaw ang mahal ko. Dineretso ko na din siya noon na wala akong nararamdamang pag-ibig sa kanya. Nakangiti sa kanya ang lalaki. I don't like your joke, James. Beth, I am not joking. Buti nga si Catherine. Nahahalata niyang ikaw ang gusto ko. Ikaw, hindi mo man lang maramdaman. James, ha? Noon, nagseryoso na si James. Seriously? Totoo yan. The first time I laid my eyes on you, alam na alam kong ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi makapaniwala si Beth sa narinig, pero gusto niyang makasigurado. Paano si Catherine? Wala naman talaga kami. From the start, alam niya yun. Hindi ko naman alam na binibigyan niya ng kahulugan ng pagiging mabait ko sa kanya. O yung minsang tinatanggap ko ang mga dala niyang pagkain. Akala ko kasi para sa mga nasa office yun at sa akin lang niya pinapadaan. Pero nang dumating ka na, ayan, na-threaten na siya. Naasiwang tumayo si Beth. Nagkunwaring may kukunin sa kusina para makaiwas sa malalim na titig ng lalaki. Tinatakasan mo naman ako. Lumingon siya sa kinauupuan ng lalaki. Pero laking gulat niya nang makitang nasa likod na pala niya ito. Halos magkadikit na tuloy ang kanilang mga mukha nang humarap ito sa kanya. Huwag mo naman akong iwasan. Hindi masalubong ni Beth ang titig ng lalaki. Iniiwas niya ang tingin dito. Beth, please look at me. Napahinuhod na siya. Sinalubong niya ang tingin ng lalaki. Mahal na mahal kita, Beth. Kahit nang una pa lang tayong magkita. Alam kong ibang-iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. At ikaw ang tanging babaeng mamahalin ko. Nang maghiwalay tayo noon, ang laki ng paghihinayang ko. Inis na inis ako sa sarili ko dahil wala man lang akong nahinging impormasyon kung paano kita makakontak ulit. Kaya nang magkita tayo ulit, I know, itinakda na yun ng tadhana. Fate bring us together again. At hindi na ako papayag na mawala kang muli. Hindi din ako papayag na hindi ko masabi sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Ngumiti lang si Beth. Ngiting puno ng kaligayahan at pagmamahal para sa lalaki. Wala ka bang sasabihin? Ang haba ng sinasabi ko, ha? Ikaw talaga. But seriously speaking, sa unang pagkikita pa lang natin, alam kong iba ka. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, pero parang iyon na nga ang maitatawag sa nararamdaman ko sa iyo noon. Akala ko nga maghihiwalay tayo ng ganun-ganun lang. Buti na lang nagkatagpo tayo ulit. And here we are now. I love you, Beth. I love you too, James. Mahal na mahal kita. Unti-unti niyang nararamdaman ang marahang pagtulak ng lalaki sa kanya habang sumusunod ang katawan nito hanggang maisandal siya sa dingding ng silid. Hinawakan ni James ang magkabilang palad niya at ipinatong sa mga balikat nito. Kasabay ay naramdaman niya ang marahang paghapit nito sa bewang niya upang pagdikitin ang kanilang katawan na sinunda naman ng pagtatagpo ng kanilang mga labi. They shared a passionate kiss that deeply expresses the love that they feel for each other. The finale. Isang araw, James invited Beth sa isang napaka-romantic at private na dinner sa mamahaling resort. After 6 months na naging magkasintahan ng dalawa, ay may magandang balita na hindi inaasahan ni Beth. Ang una ay ang balita na wala na siyang dapat pang ikabahala at ikatakot sa nagiging pagbibintang sa kanya dahil na-solve na ni James ang issue na iyon. At ang pangalawa at napakagandang balita ay ang Happy 6 months sa ating dalawa, my love. I hope nag-enjoy ka at nagustuhan mo tong dinner na to. Of course, I love it. Maraming salamat talaga. Happy 6 months rin sa ating dalawa. Sabay ngiti sa kasintahan, ginawaran naman ng binata ng isang napakatamis na halik sa labi ang dalaga. I'm so grateful na nakita kita, Beth. I'm so happy with you at wala na akong mahihiling pa. Kung meron man, ay siguro isa na lang. Beth, or should I say, Elizabeth de Mesa, will you marry me? Napanganga si Beth sa napakalakyakap sa bawat isa. The end. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga new uploads namin.
Ito po ang inyong lingkod na sina Eileen At Cheland, ng Island Island TV, nagsasabing, thank you for watching and supporting our channel. Hanggang sa muli, stay blessed and huwag ma-stress. Bye!